ay sisimulan natin ang pagdiriwang ng linggo ng muling pagkabuhay. Sa video na ito, dapat tayo nasa labas dahil pero tayo may mga restrictions. Wala tayong mga gathering ngayon. Pero sa labas sana ay mayroong pagbabasbas ng apoy at kukunin ang unang liwanag na siyang magpapaliwanag sa Paschal Candle, at pagkatapos yung Paschal Candle ay didistribute ang liwanag niya sa lahat ng mga tao. Pero hindi natin magawa ngayon, kaya gagawin natin yung pagsimula sa pamagitan ng pagsindi sa Paschal Candle. At sana makisa kayo, kung may mga kandila kayo sa mga bahay ninyo, sindihan rin ninyo bilang tanda ng ating Panginoon ay sumasa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ang kapayapaan ng Kristo, ang pagiging ng Diyos Ama, at ang kikisa ng Espiritu Santo ay sumayin mo lahat. Mga kapatid, sa kabanal-banal ng galing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoon Kristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayan ng Iya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap ng pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay sa pakikinig sa salita at pag-aayos ng kanyang buhay, maasahan natin tayo makapapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo na antigin mo ang espiritu ng pagkukko upang sa pagbabago ng ayang buong pagkatao kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo pagkasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, ngayon, lalaranin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilang na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa
Salmong tugunan. Tugon, Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay di dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila't marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na di ginawa mo, hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin punoy, poon tanay iyong baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit ng masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyayang lumiganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Anupat ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginooy, purihin mo, kaluluwa, purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Panalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampok. Naway man sa loob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa pasimula pa, ay lalo po ang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsakit ni Kristo, na siya inihaing kordero, pamasko na kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihalog mo sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang pangkatong. Ang sasaksakin ng niyang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon, at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Napakita mo ng handakang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingin niya ay may nakinis siyang isang lalaki, tupa na ang mga suway ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak mula sa langit. Nagsilatang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon na nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
Lulupigin nila ang mga lusod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tatangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong itutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo'y kailanmay, hindi ako matitinag. Tugon, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagkagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Sapagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Tugon, Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos sa kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya, walang hanggan. Tugon, Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kinalalaman mo sa libutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilan, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong pagkilang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ikatlong pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatikasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon malalaman ng mga Ehipsyo iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagta sa dagat at ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe, at kabayuhan ng Faraon. Na magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay binulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod
sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagkabukang liwayway nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatuwid sa dagat, natuyo ang dinaanan, sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybayang dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niya si Moises. Ito ang inawit ni Moises at mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa Kanyang kinantang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon, poon ang ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa aking nagkukok nag-ingat. Diyos na magulang ko, aking maniligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya ay mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga silusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan sa alon ng dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Wala nang katulad. Walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway na ngala. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangin mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Luwalhati sa Diyos kay taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao na mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, ginaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang ng kalulatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon si Kristo, bugtong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, tanggap
Ikaw na naninuklo sa kanang Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang kabanal-banalang gawin ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antilin mo ang espiritu ng pagkukup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakinig tayo sa pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong pinuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, tatapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. O pasalamatan ang Diyos ng Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon, Alleluia, Alleluia. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Alleluia, Alleluia. Ang batong na takwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, ang Panginoon. Pakaraan ang araw ng pamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw na Sanlinggo, pumunta sa libingan si Jesus, ni Jesus si Maria Magdalena,
at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busila ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang aliboy patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan, pinagarian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. May isang babae na pumunta sa kanyang doktor. At ang sabi niya, reklamo niya, ang buong katawan ay puno ng sakit. Lahat ng ipuin ko ay masakit sa aking katawan. Sabi ng doktor, nakakapagtaka naman yan. Tignan nga natin. Sa ginawa ng babae, hinipon niya yung kanyang kamay at halos sumisigaw siya sa sakit. Hinipon niya yung kanyang balikat at sumisigaw pa rin siya ng sakit. Hinipon niya yung kanyang kaliwang kamay at sumisigaw pa rin siya ng sakit. Hinipon niya yung kanyang tiyan at lalo siyang sumigaw sa sakit. Hinipon niya yung kanyang mga paa at every time nahihipuin ng kanyang kamay o ng kanyang daliri ang lahat ng parte ng kanyang katawan, sumisigaw siya sa sakit. So, ang ginawa ng doktor, tingnan mo. Siya ay tinignan ng doktor at pagkatapos matignan ang lahat, ay ngumingiti yung doktor. Sabi niya, wala kang problema. Walang sakit yang iyong katawan. Ang problema ay yung daliri mong inilalagay o hinihipo sa katawan mo. May bali yung daliri mo. Minamahal ko mga kapatid, yung sakit na sinasabi ng babaeng yon ay kasing sakit ng nadarama ni Maria Magdalena nang siya ay pumunta sa libingan. Alam natin na nagkaroon ng conversion si Magdalena dahil sa ating Panginoon. Nakaranas siya ng pagmamahal at acceptance sa ating Panginoon. Nakaranas siya ng ligaya ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Nakaranas siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. At dahil dito, nang mamatay ang ating Panginoon, parang bumagsak ang lahat sa kanyang buhay. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi lamang sakit ng katawan, sakit ng pag-iisip, sakit ng kalooban ay naroon. At lalong higit na dumating siya sa libingan ng kinaumagahan. Nakita niya na wala doon ang katawan ng ating Panginoon. Ini-expect niya na kung makikita niya ang katawan ng ating Panginoon ay maaring kahit kaunti ay magkaroon ng comfort, kahit kaunti
ay muling bumalik yung kaligayahan yun para sa kanya. Subalit nang makita niya na wala doon ang ating Panginoon, lalong bumagsak ang kanyang kapaitan sapagkat ninakaw na nila ang patay na katawan ng ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, kung titingnan natin, yung sakit na yun ay nawala nang dumating at sinabi ng ating Panginoon, nagpakita sa kanya, huwag kang matakot o huwag kayong matakot. Napakagandang salita. Huwag kayong matakot, alisin lahat ninyo ang takot at pangamba ninyo, alisin ninyo ang sakit ng kaluban at katawan. Ito ang ibig sabihin ng pagsasabing, huwag kayong matakot. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, tayong lahat ay takot sa mundong ito ngayon dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran. Subalit naririto ang ating Panginoon. Nasaan man tayo, ano man ang ating nadarama, tayo man ay nalulungkot, tayo man ay may kawalan dahil wala tayong trabaho, tayo man ay nalulungkot dahil hindi natin makita yung ating mga kasambahay o kaya mga kaibigan o kasamahan sa trabaho. Tayong lahat ay nalulungkot. Bumabagsak ang ating pag-asa at nagtatanong tayo, kailan kaya matatapos ang lahat ng ito? Pero sa gabing ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tinapos niya ang lahat sapagkat siya mismo ang nagsasabi, huwag kayong matakot. May karapatan ng ating Panginoon na magsabi niyan sapagkat lahat ng pagsubok niya ay kanyang nalampasan. Lahat ng sakit ng katawan, kalooban, pag-iisip ay nalampasan niya. Sakit ng tunay na siya ay pinagtaksilan ay napagtagumpayan niya at higit sa lahat, sakit sanhi ng kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. At dahil dito, meron siyang karapatan na magsabi, huwag kayong matakot, nalampasan ko ang lahat ng ito at malalampasan din ninyo. Kung titignan natin, minamahal kong mga kapatid, sa ating liturhiya ay napakaganda sapagkat dito nagsisimula yung kaligtasan ng mga unang bayan ng ating Panginoon. Yung sa lahat ng pagbasa, una sa lahat makikita natin, sinindihan muna yung ilaw. Kanina ang simbahang ito ay napakadilim. Subalit, dahil sa liwanag na yan, sa pagsindi ng Paschal Candle, ang liwanag na yan ay nagliwanag sa buong simbahan. At ang liwanag nito ay dinadala sa bawat isa sa atin. Ibinibigay sa atin. Na sinasabi niyang, huwag kayong matakot sa kadiliman. Huwag kayong matakot sa lahat ng nararanasan ninyo. Sapagkat sa kabila ng kadiliman ay mayroong liwanag na ibinibigay ang ating Panginoon. At kung tayo sana ay may malaking congregation, may pagbabasbas ng tubig. At sa tubig na yan, ito ay gagamitin sa binyag. Totoo nga na tayo nakikisa sa lahat ng ito. Napakinggan natin yung mga pagbasa at napakinggan natin kung paano sinalo at iniligtas ng ating Panginoon ang kanyang unang bayan sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat na yan. Hinahabol ng mga kaaway. Tamang-tama mapapatay sila, subalit iniligtas pa rin sila ng ating Panginoon. At dahil dito, tayong lahat ay may pag-asa. Kaya nga't sa binyag at gagawin natin ngayon sa pagpapanibago natin ng sumpa sa ating binyag. Ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin. Makiisa tayong muli. At sa pakikiisa natin muling ito, ay dito natin makikita na tayong lahat ay kabahagi ng ating Panginoon. At dito sa bisang ito, makikita natin na tayong lahat ay membro ng simbahan, na tayo ay dapat sumamba at bibigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Mamaya, sa pagpapanibago ng sumpa sa binyag, tayo tinatanong ng ating Panginoon, tayo pa ba ay tapat sa ating sinumpaan nung tayo bininyagan?
Tayo pa ba ay tapat na membro ng ating simbahan? O kaya tayo ay malayo na sa ating simbahan? Sa ating kapanahunan ngayon na tayo tahimik, napakaganda, magnilay-nilay tayo kung tayo tapat sa ating pangako sa Kanya. Sinasabi nila ngayon, napakaaliwalas ng ating paligid. Ito ba ay dahilan sa COVID-19? O aliwalas dahil tayo ay nagkakaroon ng reflection dahil ngayon ay Holy Week? Tahimik sa buong paligid. Yung mga ingay dati ay wala na yung ingay. Sa lahat ng mundo, kahit kailan sa kayo pumunta, ay ibang-iba na yung ating paligid. At ito ay sa pagkakataon ng Holy Week. Sana kung ginawa lamang natin yung Holy Week na yan, ang siyang naging dahilan ng tahimik ang ating paligid, tahimik ang ating kalooban. Tayo ay nasa bahay at nagre-reflect kasama ng ating mga miyembro ng tahanan. Napakaganda sana. Pero kung ito ay tahimik, dahil lamang tayo ay natatakot, dahil lang tayo ay hindi makalabas, dahil lamang hindi natin magawa yung ating gawain, at yung mga nagmamalabis ay walang magawa sapagkat wala silang lakas. Minamahal ko mga kapatid, tignan natin ang ating sarili. Tayo pa ba ay tapat sa pangako ng binyag? Mayroong 3 pare na nagkakaroon sila ng sharings. Kasi yung lahat ng kalang simbahan ay laging punong-puno na lumilipad na mga ibon, lalong-lalo na sa gabi. So nag-share sila kung paano nila susugpuin yung mga bats na yan. Sa bagay sa China, kinakain yung bats na yan. Pero doon sa simbahan na yon, sila ay piste sapagkat sila ay dumudumi, sila ay nag-iingay sa simbahan. Kaya gumawa yung mga 3 yun, nagsishare sila paano nila paalisin yung mga ibon na yon. Ang sabi ng unang pare, bumili ako ng air gun at pinagbabaril ko yun. Pero sa dami nila, hindi ko maubos-ubos yung mga ibon na yon. Ang sabi ng isang pare, ang ginawa ko, pinausukan ko silang lahat. Punong-puno ng usok yung simbahan. Subalit ang problema na mawala ang usok, nagbalikan uli sila sa simbahan. Ang sabi ng panghuli ng ika-3 pare, alam niyo ang ginawa ko? Kumuha ako ng holy water, winisikap ko lahat sila, at pagkatapos bininyagan ko lahat sila. At sila nga ay laging Kristiyano. At dahil sila ay Kristiyano na, hindi na bumalik sa simbahan. Minamahal ko mga kapatid, tayo ba ay mga Kristiyano na hindi bumabalik sa simbahan? Tayo ay sumumpa na magiging tapat sa ating Panginoon. Pero kung ang sumpang yan ay sa salita lamang at sa gawa, mayroon pa tayong panahon para tayong lahat ay makiisa sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pagkatapos, ang susunod na liturhiya ay ang Eucharistia. At sa Eucharistia ito ay tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito ay may kabaliktaran. Sapagkat kung nagagawa natin na ang pagkain natin, pag kinain natin natutunaw, nababago para ma-absorb ng ating katawan, iba ang ating Panginoon. Nang sinabi niyang tanggapin ninyo ang aking katawan, inumin ninyo ang aking dugo. Hindi natin nababago ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Tayo ang nababago at tayo ang nakikiisa sa ating Panginoon. Kaya yun ang ating pagiging Kristiyano. Yun ang diwa ng muling pagkabuhay. Na tayong lahat ay huwag matakot. Tayong lahat ay may pag-asa. Sa lahat ng kadiliman ay may liwanag ang ating Panginoon. Sa lahat ng binyag at binyagan, tayong lahat ay pinalalakas ng ating Panginoon. At huwag tayong matakot sa lahat ng pagsubok.
siya ay nasa atin. Sa harap ng kamatayan, tayo ay may muling pagkabuhay at tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya sariwayan natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang mga kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasaang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katugunan. Si Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Ang mga gawain ni Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapagmangako magsisikap mamuhay bilang mga kararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan nito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin niyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay na luluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin niyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Kristo, tayo pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Taglay ang kagalakan dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng binyag. Inampun niya tayo bilang tunay niyang minamahal na mga anak. Buong puso tayo manalangin at sagutin natin. Panginoong muling nabuhay, tingin mo kami. Panginoong muling nabuhay, tingin mo kami. Para sa simbahan, mapanibago nawa ni Kristong muling nabuhay, ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa panahong ito ng pagsubok dahil sa COVID-19 na siyang ipapahayag sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, tingin mo kami. Para sa lider ng ating pamayanan, naway maitaguyod nila ang kapayapaan sa kabila ng hirap at takot at maging masigasig sa paglilingkod sa mga pamayanang pinangalakuan nilang paglikuran. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, tingin mo kami.
para sa lahat ng lahi at lipi na likhang kawamis at kalarawan ng Diyos. Magbunga nawa ang kabutihang loob na ipinunla ng Diyos sa bawat isa upang makamit ang inaasam na pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon namin na buhay, ibigay mo kami. Para sa mga bagong bininyagan, tahakin nawa nila ang landas tungo kay Kristo nang may matibay na pananalig at pag-asa na bumubukal sa pagkabuhay muli ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon namin na buhay, ibigay mo kami. Pagtuluhin nawa ng dakilang Panginoon sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian ang mga yumao dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon namin na buhay, ibigay mo kami. Para sa lahat ng mga doctors, nurses, at nasa frontline ng paglilingkod upang ingatan, palakasin, at pagpalain ng ating Panginoon sa kanilang mga ginagawa. Manalangin tayo. Panginoon namin na buhay, ibigay mo kami. Ipanalangin din natin ang ating sariling intention. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan at panatilihin mong kami mapagkumbaba upang maging karapat-dapat kami sa kaligtasang kaloob ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka ng Diyos sa lahat ng kinapal sapagkat siya kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialis sa iyo. Nagaling sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay ang magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdaral ang Diyos magpakailangan. Purihin ka ng Diyos sa lahat ng kinapal sapagkat siya kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo. Nagaling sa punong ubas at pinagkagulan ng tao upang magiinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdaral ng Diyos magpakailangan. Manalangin kayo mga kapatid upang dating sakripisyo maging kalugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ang sakripisyo sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karanahan, sa ating kagaling at ang buo niya ng Diyos. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingan walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa inyo rin, Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. iniisip namin siya minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ito ay aming pasalamatan, lalo na kayo pinagdiriwang ang paghahay ng
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan sa libutan. Sa pagkamatay niya sa banalang krus, ang kamatayan namin ay kanyang dilupi. Sa pagkabayubay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalagayan mo. Husana sa kaligtasan, pinagpala ang paglilito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaligtasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya nagmulang lahat ng kabanalan. Pastusan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa ikapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan ng pagpapasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang lipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Kaya sa pagdudikta sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang alis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakubabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa ugo ng pag-ibig. Alalahanin mo din ang mga kapatid na nahiglay, na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Berina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad yung kalooban sa lahat ng panahon, upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos na makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdaraan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay binyagan, may karapatang makiisa sa ating Panginoon, lalo na sa pagpupuri sa Kanyang Ama. Kaya sabay-sabay namin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming masala, para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayo kayo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan
upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo mula ang kaharian, makapangyarihan at kalwalhatian ng magpaswalang hanggan. O Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaroon ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanay sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa iyo rin. Pagbigay tayo ng pagbati ng kapayapaan sa mga disciples. Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nagalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mga palad tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ang aking kaluluwa. Taas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hiningang sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita,
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padalunin mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig, upang kami pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, ay makaisa sa pananalig sa iyo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang iginagawan ang pagbabastas. Sa dakilang kapistahan nito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa danang kasalanan, ay kayo ninawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, napasayin niyo ang kagalingan at kaligtasan. Pagkalooban nawa niya kayo na kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasakitin naman niya kayo sa kaganapan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kung ayaw tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikisa ninyo kahit saan man kayo naroon. Tayong lahat ay isang simbahan, kabahagi ng ating Panginoon, Panginoong muling mabuhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus.